programang salamin ng inyong kwento. Nagdadala ng malalaking balita mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. At ito ang Rated K. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Pangarap nyo rin ba na makapagbiyahe around the world? Sigurado ako, madami sa atin ang nais libutin ang buong mundo. Pero ang problema, hindi ba't napakabigat sa bulsa? Parang mission impossible talaga. Dating tindero ng dyaryo, itong si Jason. Habang nagtitinda ng dyaryo nung siya'y bata pa, nabuo ang kanyang misyon na makapag-around the world. At ito ang kanyang naging inspirasyon para magsumikap sa trabaho at mag-ipon. Kaya naman ngayong asensado na, buong mundo na biyahe ko. Pag gusto mo yung ginagawa mo, at pag nagsumikap ka sa ginagawa mo, ang pera kusa na lang darating yan. Maikot ang buong mundo. Yan ang pangarap na misyon ni Jason Yang mula pa sa kanyang pagkabata. Isang panaginip na kanyang matagal nang pinagsisikapan kahit pa nga mukhang mission impossible talaga. Sa Malabon, lumaki si Jason. 3 lamang silang magkakapatid, pero aminado siyang isang kahig, isang tuka ang kanilang buhay. Nagbebenta ng noon sila Jason para maitawid ang pagkain araw-araw. At dahil kulang ang kinikita ng pamilya, hindi na naibibigay sa kanila ng mga magulang ang ibang pangangailangan, gaya ng sapatos. Naghihiraman kami ng sapatos. Pagbaha, walang problema kasi nakatsinelas sa mga estudyante. Pero pag hindi baha, so problema namin, iisa lang ang sapatos. Pero sa kabila ng katotohanang walang maayos na sapin sa paa, malayo ang nais malakbay at marating ni Jason. Nung bata ako, nagtitinda ako ng dyaryo. Bago ko siya ibenta, binabasa ko muna siya at ang favorite section ko is yung lakbay section or yung travel section. Habang nasa elementarya, kinakabisado rin ni Jason ang mga kapitolyo at mga pangturistang pasyalan ng iba't ibang bansa. Iniipon din ni Jason ang baon niya noon para makabili ng postcards ng mga bansang gusto niyang marating. Kahit hindi kumain, magka-postcard lang. Mula sa mga binibiling postcards, tumindi lalo ang pagnanais ni Jason na manatili hindi lamang dito sa syudad, kung hindi maikot ang lahat ng syudad ng buong mundo. Kaya nga ang kanyang mga pangarap, unti-unting naging misyon na kailangang tuparin. Habang nasa kolehiyo, itinuloy pa rin ni Jason ang pagbebenta ng dyaryo para makaipon. Ang una ko pong trabaho ay nagbebenta ako ng fax machine. Since nauso po yung mga email, nabawasan din ang benta ng fax machine. So nawalan po ako ng trabaho. So talagang talagang struggling. Sabi ko, nako, wala na ang mundo. Kalimutan na yan dahil wala ka ng trabaho na naman. Hanggang noong taong 2000, isang posisyon sa isang travel agency ang pinasukan ni Jason. Ang hindi niya alam, sa likod pala ng maliit niyang sweldong tatanggapin dito, ang kapalit naman ay ang katuparan na nga ng kanyang pangarap na misyon na maikot ang buong mundo. Okay naman. Mula sa pagiging ahente, unti-unti, umangat ang kanyang posisyon at sweldo. Dumami din ang kanyang insentibo at benepisyo hanggang noong Disyembre 2000. Dahil sa isang imbitasyon mula sa Embahada ng Venezuela, narating ni Jason ang bansang iyon. At mula bansang Venezuela, nagkasunod-sunod na ang pamamasyal niya sa iba't ibang bansa at kontinente, sa Asia, sa Europa, sa Africa. Naikot ang Amerika at Australia. Sa kabuuan ay narating na ni Jason ang mahigit 70 syudad ng 30 bansa. Top 5 mo na favorite na napuntahan mo na Paris is number 1. Napaka-romantic po. And yung history and culture is sobrang restored.
Siguro Tokyo, Nara, and Kyoto. Sobrang lahat yan sa Japan. Ay, favorite ko din ang So, Japan. punta po ako doon during the Cherry Blossom Festival. Caracas, Venezuela. Pinambahan ko po yung Angel Falls, which is the highest waterfalls in the world. Pang-apat po, Spain. Ang gaganda daw ng building sa Spain. At saka yung pagkain. Paella. Plus ko po, Vancouver, Canada. They can mix nature and the city. Kasabay ng pamamasyal sa iba't ibang bansa, naging maayos na rin ang buhay ni Jason. May condominium na siya sa Ortigas. At kung noon ay sirang sapatos ang gamit, ngayon, kahit anong klaseng sapatos daw, nabibili na niya. Nag-deprive sa sapatos. That's why, nung nagkaroon ako ng chance bumili ng sapatos, bumili naman ng maraming sapatos. Gaya ng karamihan, si Jason ay nangarap. Pero hindi siya nakontentong mangarap lamang. Kumilos siya at hindi hinayaang tadhana ang gumuhit ng lahat. Ang destiny and swerte, tinatrabaho pa din yan. Hindi yan basta mangyayari kung hindi ka magsisimikap din. Kaya naman binabati ka namin, Jason. Dahil ang iyong mission impossible, ngayon, mission accomplished. Halika makinig sa mga kwentong nakakabilib, mga aral sa buhay na